Okay. Nakamute. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome again sa Psalms Prayer Warriors. At always remember that we are praying soldiers and loving messenger souls. At isang napakalaking kagalakan po na magsama-sama tayo muli bilang isang Global Prayer Warrior Fellowship ngayong June 4, 2026. Ayun po, gusto ko pong bigyan ng isang napakainit na pagbati ang lahat ng ating mga kapatid na kasama natin ngayon at nakatutok po sa Facebook Live. Saan man kayong dako ng mundo, mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa, maraming salamat sa inyong panonood at pakikisa po sa ating live stream. Ayan po. Ang ating tema ngayong araw na to ay Strong in the Storm, Portraits of Father's Faith, at ang ating pong hihimaying paksa, Father's True Essence, na ibabahagi po sa atin ng ating pong speaker. At ang ating pong verse ngayong tanghali, ngayong gabi, ngayong umaga na to ay matatagpuan po sa Proverbs 20 verse 7. Ang sabi po dito, the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. So ang sabi po, ang matuwid ay lumalakad sa kanyang katapatan. Mapalad ang kanyang ito na ang tunay na esensya ng isang ama ang maging matatag na pundasyon ng pananampalataya at integridad na nagsisilbing silungan ng pamilya sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Kaya naman po, ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa mga pagpapalang ating tatanggapin ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong gabi na to. At para po sa ating programa, ang ating pong opening prayer, pagkakalob po ni Sister Nida Cruz. Ang ating pong musical offering, pagkakalob ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong appeal song ay pagkakalob po ni Sister Amy Pelomino. Mamaya po, pagkatapos po ng ating pong speaker, walang iba po si Pastor Jerry Tamparong. Magkakaroon po tayo ng pagkakataon na magbigay po ng ating mga short reflections at pwede din po tayo magtanong. At yun po ay papacilitate ni Sister MJ. Ang ating pong intercessory prayer ay pagkakalob ni Sister Nika Abaw at ang ating pong closing prayer pagkakalob po ng ating pong speaker. At eto na po, babatiin ko na po mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, sa akin pong screen, ang nagdidilawan na si Ate Nida Cruz. At welcome po ulit, Kuya Manny Cabanes. Andyan po si Sister MK. And of course, ang ating muse, si Sister Annie Barrios. At ang ating pong Binibining Pilipinas 2025, Ate Nisita Katoliko. Pabataan, no? At of course, andyan ang nagbabalik na Sister Amy Palomino. Hello po, Ate Amy. Andyan din po si Xiaomi 2201117TG. Ang haba. At of course, andyan din po si Ate Wilma Kadaeg. Andyan din po si Ate Connie Sariola. And of course, ang nasa likod po niya ay walang iba, kundi po si Pastor Sariola, Ernie Sariola. At nandyan po si Sister Merceline. Andyan din po ang ating kapatid na nasa Mamsi, si Sister Sheila Dima Norig. Ang hirap na apelyido ko, Sister. And of course, si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Nika Abaw, si Brother Louis Velasco, and of course, si Sister Mayflor de los Santos. At nandito po si Zoom user. Hello po, Zoom user. Ayan po, bigay na po natin ang ating pong opening prayer, Ate Nida. Sige, tayo po ay manalangin mga kapatid. Mahabagi namin Diyos ang tahanay sa mga langit sa oras na ito. Muli, salamat Ama sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapala na amin tinanggap. At muli sa umagang ito, amin pong pinasasalamatan na kami po muli magkatipon-tipon upang makarinig po naman ng iyong salita. Nawa po ang banal na Espiritu ang pumagitna sa bawat isa sa amin at lalo tigit sa binigay mo pong mensahero para sa amin sa araw na ito. Ang amin po namang marinig ay amin pong maisa kabuhayan at higit sa lahat makapagpatibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat Ama. Nawa po ang bawat isa ay patuloy na ingatan at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan.
Ito po ay aming hiling at dalangin, alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng bugtong mong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan po. Maraming salamat, Ate Nida. At ibigay na po natin kay Sister Ampi para sa ating pong musical offering. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all the Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko po ibigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Andyan po si Sister Annalyn Surigao Pines. And of course, andyan din po si Ate Minda Arienda. Ayan po. At ngayon, dumako na. Andyan na po ba ating pong speaker? Jen? Andyan na si Pastor Jerry? Diyan na, diyan na. Hello, nandito Okay. na. At ngayon naman po, dumako po tayo sa pinakatampok na bahagi po ng ating pagtitipon ngayong umaga, ngayong tanghali, yung gabi na to. Ang pagpapakinig po ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Para po himayin ang ating paksa ngayon na Father's True Essence sa ilalim ng ating temang Strong in the Storm or Traits of Father's Faith. Napakapalad po natin mga kapatid. Ako po ay nabubulod sa isang lingkod ng Panginoon na siya po ay walang iba, kundi ang ating pong ginagalang na speaker para sa araw na ito, si Pastor Jerry Tamparong. Pastor, nasa inyo na po ang buong pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig po niyo? Opo, Pastor. Okay, pasensya na at hindi ko kayo na masyadong nakikita dito sa invitation. Actually, kahapon lang ako sinabihan ito ng misis ko. At kaya dali-dali kong kita ito. Maraming salamat sa muling pagkakataon na kayo ay aking makausap. Lingkod sa inyo sa pamagitan ng ganitong paraan ng pag-uusap, pag-aaral mula sa salita ng ating Panginoon.
Ang ibinigay sa akin na titulo ng ating pong mensahe ngayong umaga ay may kinalaman sa Father's True Essence. Ang tunay na gawain at pagliligtas o gawain o paglilingkod tungkulin ng isang ama. At tayo po ay nasa tema po ng Strong in the Storm, Portraits of a Father's Faith. Ang akin pong dadalhing talata bilang pinakasusi ng sa umagang ito ay masusumpungan sa Joshua 24 verse 15. As for me and my house, we will serve Lord. Si Ibrahim Yekene ay meron siyang description at paliwanag tungkol sa pagiging fatherhood. Ang sabi niya dito, fatherhood is about love, presence, guidance, and being a strong pillar in the home. A true father is not defined only by financial support, but also by emotional and mental presence, shaping lives with care, patience, and wisdom. It is found in the little moments, listening, teaching, protecting, and leading by example. That is the true essence of being a father, according to him. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa ating panahon ngayon na magulo. Marami tayong naranasan na bagyo sa buhay, bagyo ng buhay. At ating pong nakikita ang propesya na nangyayari sa ating kapaligiran. Merong tinatawag na moral chaos, global crisis, deception, disguise as a common good. At ito po ay naririnig natin. And pressure to compromise God's law. Sa panahong ito na ang mundo natin ay binabayo ng ganitong maraming mga kahirapan, pagsubok, God designs the father to be the anchor of the home. Ang mga ama, sila po ay tinagurian ng Diyos at sila ay pinili ng Diyos bilang sila po ang mga sinapiti o anchor ng tahanan, lalo higit sa mga Kristiyano, na mga anak ng Diyos. Father's true essence is not measured by wealth, strength, or status. Ang tunay na pagiging ama ay hindi po nakasukat ito sa kung ano ang iyong tinatangkilik o ang iyong kapangyarihan o kalagayan sa buhay. But by faith that stands firm, love that sacrifices, and leadership that reflects the heart of God. Ito ang kailangan ng Panginoon bilang mga magulang, bilang mga ama sa tahanan, sa isang Kristiyanong tahanan, ay dapat makita sa kanila sila'y mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya na matatag, may pag-ibig at sakripisyo, at mayroong kakayanang mga siwa na ang kanilang buhay ay nagre-reflect o ang kanilang puso ay nagre-reflect sa damdamin o sa puso ng Diyos. Sa umagang ito, mula ating pong pag-aral ngayon, ay ating pong base sa banal na kasulatan at sa Spirit of Prophecy, ating pong tunghayan kung papaano ipinaliliwanag dito ang tungkulin ng isang ama o ang gawain ng isang ama sa kanyang sangbahayan. Meron pong 7 mga palatandaan ng isang tunay na ama. Isang tunay na tungkulin ng gawain ng isang ama. Una, ang ama ay tinatawag na the spiritual foundation and teacher. Siya po ang tinatawag na, siya po ang dapat nasa kanya po ang spiritual foundation at bilang isang guro. Siya po ang pundasyon ng kanyang tahanan at tagapagturo ng kanyang sangbahayan. Ang sabi nga po sa Deuteronomy 6, verse 6 to 7, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children.
Ito po ang pinapahayag ng Diyos sa kanyang mga anak at sa mga magulang na dapat ang mga anak ay turuan nila ng maayos tungkol sa ating Panginoon. At sa banal na kasulatan, mayroon pong mga ipinakikitang mga mabuting mga ama naging halimbawa sa kanilang anak. At isa na dito ay si Noah. Si Noah ay tinigurian na siya po isang taong matuwid. Yan po yung mababasa natin sa Genesis 6, 7, and 8 tungkol po sa pagtawag ng Diyos sa kanya. Si Noah ay nanampalataya sa Diyos at sa lugar niya, siya lamang nasumpungan na siya ay gumawa ng matuwid sa kanyang kapanahunan. At dahil dito, inutusan siya nga ng Panginoon na gumawa ng arka o ng gaong. At sa pamagitan ng kanyang pagsunod, hindi lamang niya iniligtas ang kanyang sarili, kundi maging ang kanyang buong sangbahayan sa dumating na malaking baha. So makikita natin dito mga kapatid, ng unang meron pong tungkulin bilang ama. Ang kanyang unang tungkulin ay ang kanyang sangbahayan ay kailangan niyang itayo ito na sa pamagitan o ito'y naitayo sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa kultura o anumang mga pamumuhay, paraan ng pamumuhay ngayon, kundi tinuturo niya ang katotohanan sa kanyang sangbahayan. Siya ay nagbibigay babala sa mga darating na mga deception sa kanyang sangbahayan. At higit sa lahat, inihanda ang kanyang sangbahayan sa huling mangyayari sa panahon, sa darating na panahon. Tulad ni Noe, bago dumating ang baha, ay kanyang itinuro sa kanyang sangbahayan, sa kanyang mga anak, ang mga katotohanan ito, ang tungkol sa salita ng Panginoon. At itinuturo niya dito na hindi tayo dapat sumunod kung ano ang uri ng pamumuhay sa sanglibutan ito. Kaya nga si Noe ay kanyang pinatnubayan at ginabayan sa pamagitan ng salita ng Diyos ang kanyang sangbahayan. Sangayon sa sulat ni Ellen G. White, ang sabi dito, the teacher is the priest of the home. The father is the priest of the home. Ang ama ang siyang saserdote o pangunahing leader sa spiritual na paglilid o pangangasiwa sa kanyang tahanan. Ang sabi dito, he stands between God and his family to guide them in truth. Ito po ang sinasabi ni Ellen G. White. Ang pangalawang palatandaan o palatandaan ng isang tunay na ama, hindi lamang makikita sa spiritual foundation at bilang isang guro, at kundi ito'y nakikita sa kanyang pamumuhay. He lives integrity. Siya nabubuhay sa isang tapat at maayos na buhay. Ang integrity, mga kapatid, ito po ay mahalaga sa isang ama na siya ay nakikita hindi lamang kanyang sinasabi, kundi nakikita sa pamagitan ng kanyang buhay, ang kanyang mga itinuturo. Ang sabi nga po dito sa Proverbs 20 verse 7, na binabanggit po sa ating pong pinakapangunahing talata sa theme, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Proverbs 20 verse 7. At ito ay naglalarawan sa isang ama, katulad ni Abraham. Si Abraham ay siya po'y lumakad sa pananampalataya sa Panginoon. He walked by faith, obeyed God, and commanded his household to keep the way of the Lord. Kaya si Abraham isa sa tinaguriang isang mabuting ama, siyang tunay na kahulugan ng pagiging ama, sapagkat siya ay tinawag hindi lamang sa kanyang sangbahayan na ama, kundi ama ng lahat sa buong sanglibutan. Kaya nga, ang sabi sa sulat ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets 141, it is the duty of fathers to make known to their children the truths of God's word, to show them the path of life and lead them in it.
Kaya ang tungkulin ng isang ama ay ang kanyang mga anak ay turuan, ipakilala sa kanyang mga anak ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ang salita ng Panginoon, kundi ang mga katotohanan ay tinuturo ng salita ng Diyos. At ipinakikita sa kanila, itinuturo ang daan ng buhay. Ito po ang itinuturo dito sa isang tunay na ama. Ang isa sa mga tungkulin dito ay gabayan ang kanyang mga anak at maging halimbawa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng nakikita sa kanya. Kaya siya ay nabubuhay bilang isang patutuo, isang nabubuhay sa isang matuwid na panindigan sa Panginoon. He lives integrity. Kaya nga, bilang ito po ay nagtuturo sa atin na ang ating mga anak ay dapat sila ay matuto mula sa kung ano yung ating mga sinasabi. Kung minsan ay mayroong mga ama na sinasaway nila ang kanilang mga anak, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya nga, kapag dumarating ang mga pagsubok, ang kanilang mga anak ay hindi nila alam. Subalit, ang isang ama na namumuhay sa katapatan sa Diyos, at ito'y kanyang isa sa kabuhayan at naging halimbawa sa kanyang mga anak. Dumating man ang mga pagsubok sa buhay, ang mga anak ay natuto silang magtiwala sa Panginoon sapagkat ito'y nakikita nila sa kanilang mga magulang, lalo na sa ama ng tahanan. Kaya ang the character is the strongest sermon sa ating sangbahayan, lalo tigit sa ating mga anak. Ang pangatlong palatandaan bilang isang ama, tunay na ama, ay siya po ay nagpo-provide sa kanyang sangbahayan, hindi lamang sa material na pangangailangan, kundi maging sa spiritual na pangangailangan. He provides and protects body, soul, and spirit. Kaya nga, dapat ito ang isang uri ng ama sa isang leader na Kristiyano na dapat makita sa kanya. Hindi lamang niya pinoprotektahan ang ating katawan, ang kaluluwa natin, kundi maging ang ating espiritu. Kaya sa 1 Timothy 5 verse 8, ang sabi po dito, if anyone does provide for his own, he has denied the faith. Kaya nga, ang sinumang, if anyone does not provide for his own, he has denied the faith. Kapag hindi nakikita sa kanyang buhay, mga kapatid, hindi niya kayang i-provide ang kanyang sarili, ang sabi dito, ay tinatanggihan niya ang kanyang pananampalataya. Kaya nga ang isang ama ay hindi lamang siya nagbibigay ng pangangailangan sa personal na pangangailangan ng kanyang mga anak, kundi maging sa spiritual na pangangailangan, ito rin po ay pinoprovide din niya. Kaya nga, katulad ni Joseph, si Joseph nang ipakilala sa kanya si Maria na nagdadalawang tao, ay tahimik siya, subalit siya naging tapat at sinunod niya ang inutos ng Diyos sa kanya. At sa pamagitan nito ay kanyang isinasakripisyo ang kanyang kalagayan. At sapagat nakita niya na si Mary ay nagdadalawang tao. So katunayan, nung si Mary ay nanganak, ay sinikap niyang maingatan ang batang ito. Kaya nga, siya bilang ama ay pinoprotektahan niya ang kanyang sangbahayan, ang kanyang anak, sapagkat ito ang isa sa mga essence ng tunay na ama. Kaya ang sabi dito, ang isang ama, hindi lamang siya nagpo-provide ng pagkain. The father is not only providing means for food or shelter and spiritual safety. He is a shield to his family from false teaching, worldly pressure, and Satan's deception. Kaya nga, mga kapatid, hindi lamang ito sa pagkain pala, sa ating maibibigay nating
bahay na matitirahan nila, kundi ang ating sangbahayan ay dapat maingatan ang kanilang spiritual na kalagayan. Sapagat ang Ama ay siya po ang proteksyon para sa kanyang pamilya. Sa maaring mga pangdaraya sa spiritual daraya sa kanilang sa kanyang sangbahayan. So, iingatan din niya maging ang pananampalataya ng kanyang sangbahayan. Ang ikapat na essence o katunayan ng isang tunay na ama, he loves and corrects. Ang ama ay hindi lamang nagmamahal, kundi nagtuturo. Nagdidisiplina siya sa kanyang mga anak. At dinidisiplina niya sa isang tamang pamamaraan. Sabi nga sa Efesos 6:4, Fathers, do not provoke your children, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ito po ang pinapayo sa banal na kasulatan. Dapat pala sa mga ama ay hindi sila dapat maging harsh sa kanilang mga anak, kundi sila ay maging tapat din sa kanilang mga anak at sila ay magbibigay ng tamang payo at turo sa kanilang mga anak. Si Job, alam natin si Job na dumaan siya ng pagsubok. Dumaan siya ng sakripisyo, hapdi, sakit sa kanyang katawan, subalit hindi siya tumalikod sa kanyang Diyos. Tinuruan niya ang kanyang sangbahayan na sumamba sa Panginoon. At sa kabila ng pagsubok na ito, si Job ay naging tapat. Kaya nga, ang isang ama ay hindi siya permissive. Siya ay nagdidisiplina din at nagtuturo sa kanyang mga anak. He disciplines for the good, just as God disciplines us. Siya ay dapat makitaan na mayroong panindigan, subalit siya ay maamo. At hindi niya sinisira ang kalooban ng kanyang mga anak. Siya ay nagpapalakas sa kanyang mga anak. At kanyang binubuo ang kanilang mga mabubuting karakter. Kaya bilang ama, turuan natin ang ating mga anak na maging mabuting mga anak at maging tapat at sumunod sa Panginoon. Ang ikalimang palatandaan ng isang ama, ang ama ay, siya po ay itinatatag niya ang kanyang sangbahayan. At ipinamamana niya hindi lamang ang minamana na material sa mundong ito, kundi ang mahalaga ay mayroon siyang iniiwan na legacy. He builds an eternal legacy to his family. Sa ngayon sa Proverbs 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ang isang ama ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. So ito po ang dapat mamamana natin sa ating mga anak. Mayroong mga magulang na problema sila sa kanilang mga anak sapagkat hindi namamana ng kanilang mga anak ang kanilang tinatanggap na pananampalataya. Kaya mayroon tayong mga simbahan, mga churches, na mga matatanda na lamang ang dumadalo, wala na yung mga kabataan. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga anak ay hindi nila naturuan. Hindi nila naturuan ng pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs, I train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kailangan nating turuan ang ating mga anak upang manatili ang mana na ito sa kanilang buhay hanggang sa kinaapu-apuhan. Ito po ang pinaka magandang pamana sa ating mga anak. Ang pananampalataya at ang pagsunod sa Panginoon ay mamana nila hanggang sa mga kinaapu-apuhan. Kaya ito rin ay inilalarawan sa mga ama na sa huling panahon, mga tapat na ama, ipapasa nila ang pangako ng Diyos, ng mga katotohanan ito, ipapasa nila ang pangako ng Panginoon, pag-asa na si Kristo ay darating at ang mga bagay sa mundong ito lilipas lamang. At mayroong isang lugar na ipinangako ng Diyos na isang lugar na masayang lugar na kung saan doon ay mabubuhay magpakailanman ang isang tao na sumusunod sa Panginoon. Kaya
ito'y ipinapasa sa mga anak. Ang ating pong pinaka-legacy na hindi nawawala, kundi walang iba kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, Psalms 127 verses 3 to 5, children are a heritage from the Lord. Blessed is the man whose quiver is full of them. Kaya ang ating mga anak, mga kapatid, sila po ay mana sa Panginoon. Kapag ang pinag-usapan ay mana, sila po ay mahalaga. Kapag pinag-usapan ang material na bagay, ito po ang mga material na bagay sa mundong ito, pinag-aawayan ng pamilya. Sapagat ito'y mana, kaya napakahalaga. Pero ang ating mga anak, mga kapatid, sila po ay mana mula sa Panginoon. Ang ika-6 na palatandaan, the Father, He is strong in the storm, unshakable faith. Mayroon siyang unshakable faith. Siya ay matibay kahit sa mga bagyo na darating sa kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya ay hindi ito mawawala. Sa ngayon sa Habakuk 3:17 hanggang 18, sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ano pong ibig sabihin ito? Kahit na sa buhay natin, mga kapatid, hindi tayo mayaman, mahirap lamang tayo, hindi tayo mayaman sa anumang mga bagay, o wala man tayong ipamamana sa ating mga anak, dumating man sa atin ang kahirapan, mawawala man lahat ng mga bagay na ito. Pero ang sabi ni Habakuk, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Minsan kapag dumarating mga pagsubok sa buhay natin, sasabihin natin kung kailan pa ako naglilingkod sa Panginoon, ako naman ay naghihirap. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon na hindi nakabatay sa kasaganaan, hindi nakabatay sa anumang kalagayan natin sa kasalukuyan, kundi ito'y nakabatay sa relasyon natin sa Panginoon, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, kahit tayo ay maghirap sa mundong ito, hindi natin ipagpapalit ang pananampalatayang ito. Kaya nga si Job, gayon din ang kanyang naging desisyon. Bagamat ako'y mamamatay o papatayin, hindi ako tatalikod sa Panginoon. Kaya nga sa kalagayan ni Job, siya ay pinanghihina ng kanyang asawa dahil sa kanyang naranasang pagsubok, subalit hindi niya iniwan ang Panginoon. Gayon din naman si Joshua, mga kapatid. Si Joshua ay nakaharap ng mga maraming challenge sa buhay, sapagkat siya ay leader ng Israel noong panahong iyon. Subalit, at dahil sa mga maraming mga challenges na ito, mga kaaway niya, kanyang diniklara, mga kapatid, sa kanyang sambayan. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Marahil ang desisyong ito, mga kapatid, ay maging desisyon din ng mga tapat na mga ama na mayroong mga tunay na pananampalataya sa Panginoon. The greatest inheritance is faith, mga kapatid. Truth and relationship with God. Yun po ang isang pamana natin sa Panginoon. Maaring ang salapi ay maaring mabibigo tayo sa pamagitan ng ating mga salapi. Sapagkat kapag ikay may karamdaman at hindi ka gumaling sa pamagitan ng iyong salapi, maaring madidiscourage ka. Subalit, mga kapatid, ang salapi ay mabibigo. Ang mga batas sa mundong ito'y nababago. Subalit, ang isang puso na nakakapit sa Panginoon ay matatag at ito ay manatili magpakailanman. Kaya, mga kapatid, darating man ang mga pagsubok, storms will come, trials, confusion. In time of trouble, tayo po ay nakakarap sa huling mangyayari, tinatawag na kabagabagan, mga kapatid. Alam natin yan. Pressure to compromise. Kailangan makita pa rin sa atin, mga kapatid, ang lakas na hindi ito nagmumula sa ating sariling kapangyarihan. Subalit, ang lakas at kapangyarihan na ito nagmumula sa Diyos na ating pong pinagtitiwalaan. Ang isang ama ay he stands firm when everyone else falls. Sasabihin niya, ako'y susunod sa Diyos. Mas piliin ko ang Diyos, hindi ang tao. Ito po ang isang puso. Ito po yung tema natin. Strong in the storm. Strong in the storm. Ito po ang isang puso ng isang ama. Kahit sa bagyo ng pagsubok,
siya po ay matatag. Ang kanyang pananampalataya is unshakable. Ang ikapito na essence o tanda ng isang tunay na ama. Ang isang tunay na ama reflects the Father in heaven. Alam niyo, ang Diyos natin sa langit ang siyang pinaka modelo natin. Kaya sabi sa Matthew 5:48, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Ang katunayan nito mga kapatid, ang Diyos lamang sa langit ang siyang sakdal. Siya lamang ang tapat at lubos na mahabagin. Siya ang lubos na makapag-iingat sa atin at hindi siya iiwan. Hindi niya tayo iiwan. Yun po ang katangian ng Ama natin sa langit. At ang sabi nga sa sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Ito po ang ibinigay na inspirasyon sa bawat isa sa atin, sa bawat ama ng mga tahanan. Kung paano ang ama ay nagmamahal sa kanilang mga anak, gayon din naman ang Diyos, ang Panginoon natin. Siya ay nagmamahal doon sa mga may takot sa Kanya. Kaya ang Diyos lamang ang ating Ama sa langit, mga kapatid, ang siyang tunay na mahabagin. Every earthly father is imperfect. Hindi tayo sakdal. Marahil tayo mga magulang, mga ama sa mundong ito, hindi tayo sakdal, mga kapatid. Hindi tayo perfect. Subalit, ang goal natin, sapagkat itinuturo sa atin ng Biblia, ay maging salamin natin ang ating Panginoon. Ang ating Ama sa langit. Kapag siya ang ating salamin, magre-reflect din ito sa ating mga anak. Kaya ang ating pong layunin ng pagtuturo sa ating mga anak, pagpapakita ng tunay na tungkulin ng isang ama, ay maging salamin tayo sa kanila. Subalit hindi tayo maging salamin sa kabutihan, maliban ang ating pong Ama sa langit, ang siya din pong sinasalamin natin. Kaya nga, kapag ang kanilang mga anak, when His children look at Him, they should see a little picture of God's love. Pakikita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kumusta mga kapatid? Ang pag-ibig ba ng Diyos ay bilang tayo mga ama, ay nakikita sa ating buhay. Nakikita ba ang kapangyarihan ng Diyos at ang katapatan natin sa Diyos ng ating mga anak? Nakikita ba ng ating mga anak? Ito po yung katanungan, mga kapatid. Bagamat tayo hindi sakdal, subalit mayroon tayong tungkulin bilang mga ama na ating pong gabayan ang ating sangbahayan, lalo higit ng ating mga anak. Tayo po ay narito sa panahon natin ng tinatawag na last generation. Tulad ni Noah, ni Abraham, ni Jacob, ni Joseph, si Job, sila po ay naging halimbawa sa kanilang sangbahayan. At nais ng Diyos na tayo ay makitaan ng isang tunay na paglilingkod o tunay na paggawa bilang mga ama sa sanglibutan ito. Nais kong isamaray sa apat na mga pananalita ang ating pong napag-aralan. Bilang isang ama, tayo po ay maging pundasyon ng katotohanan. We should be the foundation of truth. Pangalawa, we should be an example of integrity. Tayo po ay maging halimbawa ng katapatan. Makikita sa atin ang katapatan natin sa Diyos at ang ating Panginoon. Bilang ama, we should be the protector of faith. Tayo po ay maging tagapagtanggol ng pananampalataya sa ating sangbahayan. At bilang ama, ang ikaapat dito mga kapatid, tayo po ay maging sinipiti. We should be the anchor in the storm. Dumating man ang pagsubok sa buhay, tayo po ay maging tanggulan. Na hindi tayo unang ma-discourage. Makikitaan tayo ng ating mga anak na tayo matibay sa kabila ng mga pagsubok sapagkat mayroon tayong Diyos na pinagtitiwalaan sa buhay. Ang Diyos ay tumatawag sa ating sangbahayan. Lalo tigit sa ating mga ama.
Meron bang mga ama na nakikinig dito sa atin ngayon, mga kapatid? Ito po ay napakahalaga. God called you to lead your family safely through the last days. Like Noah. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating magkaroon ng matibay na pananampalataya. Sapagkat tayo ay itinalaga bilang ama sa sanglibutang ito, bilang mga halimbawa sa ating sangbahayan, lalo tigit sa ating mga anak. Kaya mga kapatid, ito po ang ating pong tungkulin bilang mga magulang na makita sana sa atin ang mga katangian na ito bilang isang ama. Na siya pong tunay na halimbawa sa kanyang sangbahayan. At maging matatag sa kabila ng bagyo ng buhay ng pagsubok. At ang ating pananampalataya ay makikita sa pamagitan ng ating pagtatapat. The father's true essence, strong in the storm, portraits of a father's faith. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito sa ating pong mga napag-aralan. Ito po ang aking dalangin. Amen. Ayan po, maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe na ibinahagi niyo po sa amin at napakarami po namin natutunan at siguradong may mga mensahe na mananatili sa amin pong isip at puso. At salamat po sa pagiging instrumento ng Diyos upang hikayatin at palakasin kami sa amin pong pananampalataya. Pastor, naway patuloy kayong pagpalain at gabayan sa inyong paglilingkod. Maraming salamat po. Ibigay na po natin sa ating pong appeal song. Lord, I take my pen to write to you a letter, knowing even now you know what's on my mind. But I think perhaps it might make me feel better if I see myself here written in a line. And as I close, I see a phrase I took for granted. And it leads out as I see it's written there. And as the truth of it begins to become planted, these two words have now become my heartfelt prayer. Sincerely yours. Lord, I sign my life to you. Sincerely yours. Without a strong or honest wish to be the best that I can be of what I am, without a thought for me. Lord, teach me how to be sincerely yours, without a proud of selfish line, sincerely yours. From now until there is no time, please make my life become a letter you can keep and never throw away. I write it till the day I become sincerely yours. Sincerely yours. Sincerely yours. Amen. Thank you so much, Ate Amy. At Pastor, para sa iyo pong closing prayer. Sige po tayo manalangin.
Tayo po'y manalangin. Manaming banal, Diyos na sa mga langit po kayo. Sakdal na Ama sa lahat ng mga ama sa mundong ito. Nawa Panginoon sa amin pong napag-aralan ngayon, ipagkaloob niyo o Diyos sa bawat ama, ng bawat sangbahayan, ng bawat isa sa amin. Ang tunay na kahulugan ng pagiging ama. Gawin po niyo kami ng mga matatag, na mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa gitna ng mga bagyo ng pagsubok. Masumpungan nawa kami na nagiging tapat sa iyo sa mga katotohanan niyo itinuturo. At makikita nawa sa aming buhay ang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus. Magre-reflect ito sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan kami na aming pong mapangasiwaan, magabayan ang bawat sangbahayan namin hanggang sa kayo'y dumating. At nawa, walang mawaglit sa aming mga sangbahayan, lalo tigit sa aming mga anak. Turuan namin sila ng tapat na pagsunod sa iyo, Panginoon. Manatili sila sa kanilang pananampalataya hanggang sa kayo'y dumating. Ito po ang aming dalangin po, Diyos, sa banal na pangalan po ng aming tagapagligtas na Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli, Pastor, sa inyo pong magandang mensahe. At maraming salamat din po sa mga kapatid po natin na nandito po sa loob ng Facebook Live. At magkita-kita tayo muli sa Tuesday, Wednesday, and Thursday. Ayan po. At ang ating mga humabol, nandyan